Ano sabi niya po, ma'am? Nakita niya po si Kuya Celso. Yun, oo. So, actually, nung papunta ko rito kanina, may halong kaba tsaka kaba or saya. Kaya lang, yun, mula nung lumapit ako, sabi ni Daddy, hindi naman siya nag-ano. Nung nakausap niya na yun, doon lang ako lumapit. So, okay naman. Nakakaawa talaga siya. Kasi, bukod sa nakatali na siya, yun, gutom na gutom. Kasi siguro, di ba, twice lang siya kumain. Dahil nga, gaya na sinabi ni tatay, 2 beses lang pumunta. So, napapabayaan siya sa pagkain. Anong nararamdaman ni Kuya Celso? Ha? Maraming pagkain. Maraming pagkain. Huwag kang mahiya, Kuya Celso. Alam kong hindi mo ginusto kung anong mangyari sa'yo. Ha? Ang gusto ko lang, tulungan mo yung sarili mo. Gusto mo ba sumama sa amin? Kuya Celso? Ha? Oo. Gusto mo sumama sa amin? Oo. Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo. Ha? Pag nandun ka sa bahay, mapapaliguan ka namin everyday. Gusto mo? Ha? Oo na. Sama ka sa amin. Tatanggalin ko na yung kadena mo. Pag nandoon ka sa amin, hindi ka nakatali, malaya ka. Kuya Celso, hindi ka po aso, hindi ka po baboy. Tao ka po, kaya hindi ka dapat itinatali, ha? Oo na. Oh. Ano naramdaman mo nung itinali ka nila? May sugat. May sugat? Hindi, itong kabila may sugat. Itong kabilang paa mo may kadena. Bakit kanila kinadena? Nawakan lang. Ha? Nawakan lang. Hindi mo matandaan. Ano nararamdaman mo ngayong itinali ka nila para kang aso dito? Tinahulan ako. Ha? Ano naramdaman mo na Yan. Ha? Kinagat ng aso. Kinagat ka ng aso? Iba-iba talaga sinasabi niya mga kababayan, pero nakakaawa talaga na may isang pamilya tayo rito, may isang kapatid tayo na nandito sa bundok. Oo, ginawa naman nila ng hindi naman siya natutuluan, pero ganyan yung dingding niya mga kababayan. Tapos mag-isa lang siya rito sa gabi. Gaano kaya ka piyesta sa mga lamok. Kaya siguro doble-doble yung damit niya. Kahit na may depression, may pinagdadaanan, alam pa rin niyang ingatan yung kanyang sarili. Kung mapapansin nyo, nakatalukbong na, may damit pang may damit pang napakarami, patong-patong. So, gaano kainit yun? Kuya Celso, bakit nakapikit yung mata mo lagi? Yan, may naugat sa too. Tulog ka. Natulog pa eh. Eh ngayon, nakatayo ka na, nagkakausap na tayo, hindi ka natulog. May kasoy. Ha? May kasoy. May? May natagtag. Ano daw? Marites. Ha? Si Marites. Si Marites. Asan si Marites? Pumunta ng bayan. Anong kinukuha niya sa bayan? May dinuluhan. Dito. Dinuluhan sila. Sino si Marites? May kagayan to. Kapatid mo. Oo. Nasaan si Marites ngayon? Wala Mindanao. Nasa Mindanao yung kapatid mo. Oo. Anong ginagawa niya doon? May tinutukan na. Ha? Tinutukan niya. Tinutukan niya? Sabihin mo kay Marites, mapapanood niya yung video ito. Tulungan mo sila manang. Gusto mo tulungan ka? Oo. Gusto mo makaalis na dito? Yan. Mahirap ba matulog dito? Oo na. Gaano kahirap? Bata kasi. Ha? Bata na. Marami bang lamok dito? Oo. Madilim. Oo. Kawawa naman si Kuya Celso dito. Oo. Oh. Eh, yung iba mong mga kapatid, hindi ka nila tulungan. Si Marites. Si Marites ang kapatid mo. Oo. O, ano sasabihin mo kay Marites? Na may kaya matangkad na nyog. Ano apelyido ni Marites? May nahuli sila. Oh, Oo. Ate Marites, napakaswerte niyo po. Sinigaw. Kasi ikaw po yung naalala niyang kapatid. So, ibig sabihin, nasa puso't isipan niya kayo. No? Oo. Sana po hindi ganito, no? May Sana. sinabi sila. Ha? May sinabi silang tahimik eh. Anong sinabi ni Marites sa'yo? May agitwak.
Ha? May atrasan to kagit mo. Ay, kapatid mo si Marites. Oh, Ilang taon na si Marites? may kabahayan to. Ha? Protein. 40? Oh. 40 na si Marites. Sige. Bigyan pa kita pagkain para mabusog. Pahingi isa. Kain ka lang, ha? O, ito pa pagkain. Kain ka. Gutom? Hindi ka pa ba nag-almusal? Mga kababayan, sakto kasi galing kami ng Pangasinan, biniyahe namin hanggang dito sa Patar, Mabini. Nakarating kami dito alas 12. So, hindi alam kung nag-almusal o nananghalian na to. Pero malalaman natin yung mga kababayan kasi pinasundo ko ang kanyang tatay. O, ito pa. Kain ka lang. Ito pa. Isa pa, tinapay. Kasi gutom na gutom mga kababayan. Nagutom ka? Hindi pa nag-almusal. Hindi nag-almusal, honey. Maubos na niyo isang supot na slice bread. No? Kung matatandaan niyo si mga kababayan, matatandaan niyo si Kuya Oliver, isang supot din na slice bread ang unang-unang ipinakain ko sa kanya. Bukod sa slice bread, may mga Oreo pa ubos niya. Ganon din si Kuya Celso. Yun mga kababayan, mga kabarangay, sa mga bago pa lang sa ating channel, pangalawang punta na po namin kay Kuya Celso at makikipag-usap kami sa kanyang pamilya kung paano natin matutulungan itong kapatid natin. Mga kababayan, mga kabarangay, no? Hindi naman po basta-basta kukunin na basta-basta kunin natin na hindi natin nakausap ang pamilya. Pero syempre, hindi rin po pwedeng kunin basta-basta na hindi pa natin nakukuha yung loob ni Kuya Celso. Kaya kailangan natin muna siyang aamuhin kagaya ng ginagawa ko. Nung una talagang napakatapang nito. Tapos ngayon tahimik naman. Kaya lang ito nakikita natin medyo pumapayat talaga siya. Ang dami niyang damit, suot. Kaya sana makausap natin ang mga kamag-anak pamilya, no? So si tatay wala pa ba? Yan, tatawagin si tatay kung nandiyan na. Yan na. Pinasundo natin si tatay, mga kababayan, no? Okay ka lang, Kuya Celso? Pinapunta ko ang tatay mo dito. Kailan ba huli nagpunta si tatay dito? May karaman? Ha? Kanina. Kanina. Ay, tay, halika rito, tay. Ayun, dala mo, tay. Dalhin mo yung bit-bit mo. Ano yan? Po? Magandang umaga, tay. Pasok ka po. Umaga. 20 ko na, sir. Yan po magiging Ayan. 75 na. Ilang taon ka na ulit, tay? 75. 75. Opo, sir. Sinong kasama mo nag-aalaga sa kanya? Ako lang, sir. Ay, ikaw lang. Ako lang, sir. Talaga. Tay, sino po si Marites? Binabanggit ni Kuya Celso. Ay, yung kapatid niya, yung kuhan sumunod sa kanya po. Ay, sumunod sa akin. Nasaan po si Marites? Nandun doon po sa amin, sir. Nasa inyo. Opo, sir. Pansin ko, tay, nung dumating ako dito, napakatahimik niya. Opo, sir. Hindi ba po pwede tayo na ilipat siya ng tirahan malapit sa inyo para pagdating sa umaga, madaling abutan ng almusal, tanghali, madaling abutan ng pagkain, gabi, na accessible para mabigyan nyo ng pagkain? Pwede rin, sir, pero igagawa pa namin, sir, siya ng bahay. Dahil wala pa siyang matirhan eh. Dapat sana yung kwan din, yung hollow block. Hollow block para hindi niya basta-basta masira. Eh, Kasi- para mas mapadali po, hindi ba po pwede kahit ganito lang? Kasi pag nandito, parang napakahirap sa sitwasyon ninyo na hatira ng pagkain. Oo nga po, sir. Malayo yun. Napakalayo. Malayo, So, sir. paano nyo siya pinapakain araw-araw? Hinahatiran ko, sir, ni kagagaling ko lang dito nung kwan.
Mga kung siguro yun, alas 9. Alas 9 yun. Ilang beses mo siyang hatiran ng pagkain tayo sa isang araw? 2 beses lang, sir. 2 beses. Dahil mahirapan naman akong 3 beses na pabalik-balik kasi sir lalo na kung sa tag-ulan, Opo. ang hirap ng dinadaanan ko dyan. Kaya nga po, mas maganda tayo, mas malapit na dun sa bahay ninyo. Oo, sir. Para hindi ka na, kasi hirap nga po sa sitwasyon nyo, sa edad ninyong yan. Alam ko, pagod na rin kayo tay. Pagod na ako, sir. Opo. Talaga. Kuya Celso, upo ka na, Kuya Celso, upo tayo. Nahirapan din ako. Tabi tayo, ha? Sa sitwasyon mo tayo, talagang hirap ka na po. Siya, nahirap na ako. Kaya kailangan itabi na lang doon. Kahit ganyan lang, ilipat lang to. Oo, sir. Yero na lang. Di ba? Oo, sir. Tapos ganito sahig, hindi naman siya ganoon, kumbaga pag nakatali siya, higa na lang. Pero magbawala, sir, talaga kung minsan. Kaya kung pinupuntahan ko rito, hindi ko na siya kinakausap. Basta yung sabi nyo noon na ilapag mo lang dyan yung pagkain. Opo, ganun po. Pag nagwawala, ganun lang, hindi ko na kinakausap. pag alis mo, bantayan mo lang, tago ka. Pag alis mo, kakainin niya po yan, lalo na pag gutom. Oo, tama yun. Tama yung sinabi niyo, sir. Kaya lang naman sila nagwawala pag may masama silang nararamdaman, pag humihilab na yung sikmura nila, pag gutom na, nagwawala po talaga yan. Diba? Pag giniginaw sila, Parang hindi na rin, sir. Ha? Pag hindi ko pa binibigyan, hindi naman nagwawala, sir. ay sa ngayon hindi na nagwawala. Opo. Hindi na. Medyo ko na ngayon. Tahimik na. At tahimik na siya. So may reason tayo na ilapit na lang doon para hindi ka na rin kawawa, ano? Ako kasi ako lang ang Ikaw lang nag-aalaga. nag-aalaga. Yung mga kapatid niya, wala na. Magluto ako na wala na, sir. Dahil ang dami rin nilang ginagawa. Hindi nila ako matulungan, bali ako ang tutulong pa sa kanila. Ikaw pa Sa tong... mga gawain nila. Oh. Marami talagang gawain nila. Puro may mga anak na maliliit. Inaalagaan din nila yun. Oh, sa bagay, no? Lalo na't mahirap din ang buhay. Oo nga, sir. Hirap talaga. Kaya pag nagkapamilya ka tay, responsibilidad mo talaga ang anak mo, ano? Oo, anak. Kaya kahit 75 ka na tay, tuloy pa rin pag-alaga sa kanya. Oo nga, sir. Hanggang kailan mo alagaan yan tay? Ewan ko lang, sir. Kung kailan siya, at saka kaya ko pa. Ganun lang. Paano tay? Paano tay? Hindi sa inihiling, humina ka na, hindi ka na makapunta dito. Sino maghatid pagkain niya? Siguro bahala na yung mga kung anong pag-iisipan nila, yung mga kapatid niya, kung anong gagawin nila. Lalo na't nakatali to pag walang Yun nga, iniisip ko mga kababayan, paano pag si tatay humina na hindi na makalakad? Paano ang pagkain ni Kuya Celso? Nakatali to. Mamatay to sa gutom dito. Ay, oo, sir, kung talaga, kung walang mag-aalaga na kahalili ko, Opo. wala na. Ano mangyari sa kanya tay? Hindi niya alam kalagan yung sarili niya. Kasi sa totoo lang, kung ito matino at kung malakas ito, sa liit ng kadena na to, kaya niyang tanggalin to. Pero wala siyang alam. Ang alam niya, nakatali siya. No? Oo, siguro, sir. Kasi kung yan kasi, kung saan pupunta, pag Pinakawalan. Takot yung mga tao, sir, Sa kanya. sa kanya. Oo, sir. Pero, Kasi mayroon lang yung una, mayroon lang na pinadoktor namin sila. Pinalupalo daw sa ulo yung mag-asawa Mag-asawa sila. pero ngayon tay, mahina na siya. Mahina na ngayon. Opo. Ay, sa bagay ko. Kung ganyan na nakatala, hindi na Na-exercise. exercise. Hanggang sa lalamunin na yung resistensya niya, ano? Pinatayo ko siya tay, ang tangkad pala. Matangkad sa akin yan. Ay, mas matangkad po sa inyo. Pumayat lang siya, kaya akala mo maliit, pero pagka napataba yan, no? Sir.
Okay, tay. So, sana tayo pagbalik namin, sana nakalapit na siya sa inyong bahay, no? Total, hindi naman na siya sabi mo, hindi na siya nag-iingay. Ang rason ni tatay noon, nung unang punta namin dito, nagwawala, maingay talaga, kaya nilagay nila dito sa bundok. Maingay. Tayo, nagdala kami ng mga grocery. Para sa kanya, para sa inyo. Malaking pasasalamat ko na naman, sir. Oo, pahiram guys, paabot. Mga tulong nyo. Opo. Bihira ng ganitong ginagawa niyo, sir, eh. Oo. Parang sana Honey, ibukas mo nga. kawaan kayo ng Diyos na lahat. Opo. Para makita ni tatay. Ito tay, mga gamit din sa kusina. No? Ay, maraming salamat po. Mga tinapay. Ay, marami kayo yan, dala. Yung isang supot tay, kinain na ni Kuya Celso, nagutom eh. Ayan. Kinakain ko yan kanina, pero ewan ko lang. Gutom pa rin tay. Gutom pa, siguro. Maraming na naman kayong tulong sa amin, sir. Opo. Walang ano man tay. Huwag mo isirain. Ay sabay, karga na ni tatay sa sako niya mamaya. Kung kaming dalawa lang, medyo matagal-tagal na rin ito. Pag kayo lang. O na, Ilan ba kayo kumakain tay? dalawa lang kami, sir. Dalawa lang kayo. Sino kasama mo sa bahay? Ako lang, sir. Kaya pala. Oo. Mag-isa ka lang dun sa bahay mo. Oo, sir. Tapos siya lang naman mag-isa dito. Bagay ko na rin dito eh. Mm-mm. Parang wala namang ano sa kanya, kaya parang tiwala na rin ako. Dito manirahan. Tiwala ka na rin. Ay, mag-isa ka lang pala sa bahay mo, tay. Isa na ako. Kasi nabalo na ako, doon na ako. Mm. Pangkwan. Kasi yung ikinamatay ng kwan yata, yung asawa ko, yung kwan sa pag-aalaga niyan. Nandun pa sa amin yan. Na problema yung asawa niyo sa pag-aalaga sa kanya. Sir. Oo, sir. Kung maaga-aga lang sanang nakilala namin to tay, no? Oo, sir. Ay. Nanonood ka ba sa Facebook, tay? Kung minsan anak, Napapanood niyo po ba yung ginagawa namin? o yung si Kuya Oliver. Oo, napanood niyo naman. Kung minsan, oo. Kasi, kung pag umalis ako sa bahay, hindi ko dinadala yung cellphone ko. So tay, kung sakasakaling dalhin namin, papayag po ba kayo? Ay di mas maganda, sir. Mas maganda. Maganda. Para, tingnan mo na rin, anak, baka naisipan mo na rin yan, na ikagaganda ng sitwasyon ko. Bakit po? Kung yung sinabi mong dadalhin nyo siya. Opo. Oo, anak, dahil hirap na akong mag-alaga, sir eh. Hirap na po kayong mag-alaga? Oo po, sir. Gaano po kahirap tayo mag-alaga ng anak na ganyan ng sitwasyon? Mahirap, sir, dahil ang dami naman akong trabaho. Halos hindi ko niya, hindi ko maalagaan. Sa edad mong yan tayo, 75, ano pa ba ang trabaho mo? Ba't nagtatrabaho ka pa? Kaya mo pa ba? Kinakayanan ko, sir. Yung basta makaya ng na maramdaman kung kaya ko pa, sige lang. Trabaho pa? Trabaho pa. Nag-aararo ako dito ay. Nag-aararo ka pa? Opo, sir. Ano pinang-araro mo? Kalabaw? Kalabaw, sir. May kalabaw po kayo? Yung ararong, hinihila-hila ng kalabaw. Sarili niyong kalabaw po yon? Sarili ko rin. May kalabaw pa si Lolo. Isa. Ilan kalabaw mo po? Isa lang naman. Babae, lalaki? Babae, sir. Babae. Sir. Buti si tatay, kahit 75, malakas pa, nag-aararo pa. Wala kasing makatulong sa akin, sir eh. Kaya kahit pagod hirap, pipilitin. Oo, sir. Paano pag hindi ka na makatrabaho tayo? Sinong bubuhay sa inyo ni Celso? Ayun ko lang, sir, kung sino. Ito yung mahirap, mga kababayan. Parang bahala na eh. Bahala na. Bahala na. Sige tayo, wag lang tayong mawala ng pag-asa tayo, ha? Oo, sir. Mag-pray lang tayo. Yes, sir. Hindi tayo pababayaan ni God. Kaya nga,
sana kaawan kayo ng Diyos lagi, anak. Opo, Katay, pahiram yung libro natin. Yung isa sa mga dahilan kung bakit napasugod ang Team Daddy Frankie dito. Ito lang. Ayan. Ayan. Mga kababayan, mga kabarangay. Actually, itong mensahe na to ay matagal na po. Kung natatandaan nyo yung unang upload namin at napanood po nila, yun din yung time na dumating yung mensahe na ito. So, ang mensaheng ito galing po kay Ma'am Aussie of Australia. Ayan. Nagbigay po siya, mga kababayan. Daddy Frankie, nagpadala ako ng 5,000 pesos para sa'yo. Nagpadala ako ng 5,000 sa'yo para kay Celso na ginapos sa kabundukan. Yan, for 20 years. Yon, mga kababayan, mga kabarangay. Ito po yung kalagayan, sitwasyon ni Kuya Celso. Dito sa tuktok ng kabundukan siya nakatali dahil maingay daw sa kabahayan. At ngayon ko lang din nalaman yung sitwasyon ni Lolo na mag-isa na lang pala siya. 75 years old, kaya talagang hindi ko alam kung paano yung gagawin natin, mga kababayan, na tulong. Sana loobin ng Panginoon, bigyan nyo kami ng opinion para mas matulungan si Kuya Celso mapagaling, para mas gumaan ang karamdaman ni Lolo. Talaga nakakaawa si Lolo, kuba na, pero sabi niya naghahanap buhay pa para kay Kuya Celso. No? So tay, mayroon akong ibibigay sa iyo galing kay Aussie ng Australia, 5,000. Ay, maraming salamat po sa... Galing po ng Australia. Sige, maraming salamat po. Madam siya ay babae. Ano? From Aussie ng Australia. No? Oh, napunit na yung pantalong ko. Kakaupo ko, napunit. Layo pa na uwian ko. Tawanan ako ni Mami Rochelle. Kasi akala nyo original to ha. Fake lang kasi yung mga pantalon ni Daddy Frankie, kaya napunit dito. Makikita na. Huwag ka na titingin. Oh, punit. Kasi walang upuan dito, mga kababayan. Mahirap din magtayo. No? Ayan. Oh, sige. Tay, galing po kay Aussie na Australia. Kamay mo po, Tay. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total of 5,000. Ay, malaki na naman ito. Sir, malaki na naman. Malaki na naman. Baka, pag babalik kayo dito, kung sakaling kukunin nyo yun, ay baka hindi pa maubos. Baka, ano kayang naman, sir, na anong araw o buwan na kayo? Tay, hindi pa namin alam kung anong petsa at araw. Basta ipag-pray lang po natin, Tay. Dahil aayusin pa namin yung mga schedule namin, shelter namin. Kasi bago namin siya dadalhin, aayusin pa namin yung kanyang kwarto, space niya. At inaaral pa rin namin yung attitude niya. Tsaka mag-uusap din tayo, kakausapin din namin yung mga kapatid para walang maging problema. No? Kasi po hindi po basta-basta na kinuha namin, hindi pa maayos doon, tapos hindi rin nakausap yung mga kapatid, lalo na't may mga kapatid. Ilan sila magkapatid, Tay? 7 sila. 7. So, kompleto pa yung 7? Kompleto pa. So, hanggat maaari, may makausap kami kahit 1-2 sa kapatid. No? Kasi for security din namin, kasi hindi natin alam ang bawat araw na lilipas. No? Kaya kailangan nag-uusap tayo ng maayos. Kaya sana loobin ng Panginoon, humaba pa yung buhay natin, Tayo. Ingatan mo yung sarili mo, lumakas ka pa po. Kayo rin, anak, mas lalong kung sana lalawig pa yung nyo, yung buhay nyo. Yes, Tay. Tay, anong nararamdaman mo? Nakabalik ang Team Daddy Frankie ngayon. Masaya, sir, masaya. Masaya. Ang saya-saya ko, sir. Ano masasabi mo po na nakatanggap ka ng pera ngayon? Nagpapasalamat ako ng malaki, lalo na dun sa mga
tumutulong. At sa inyo na, sir. Sa inyo na lahat na magka-team kayo. Opo. So ulitin ko tay, yung perang natanggap nyo na 5,000, galing po yan sa ating buting sponsor, si Ma'am Osi ng Australia. Ano po sasabihin nyo kay Ma'am Osi? 10,000 ito, sir. 5,000 lang po yan. Ay, oo nga pala, 5. Opo. Oo. Maraming salamat, Madam Osi Osi. na Australia. Sa bigay Sige ng- po, kasapin mo siya, mapapanood niya po ito. Marami ng kung ito, malaki na ito. Na pambili namin ng mga kung namin yung kung anong mga kung dyan makakain namin mga kung na. Opo. So may gatas dyan tayo, mag-inom ka ng gatas para lumakas ka pa ha. Opo sir, opo sir. Kaninang lunch tayo, tanghalian, anong inulam nyo po? Hindi pa ako nananghalian. Naku po, 12:30 na tayo. Pero pag uwi mo ng bahay, anong uulamin mo po? Mayroon din yatang iniluto ng mga kwan. Yung tagaluto doon sa nagpapatrabaho sa daan. Ah, yung nagpapatrabaho, hingi ka na lang ng ulam doon. Oo, sir. Habagay, mga kamag-anak mo rin yata. Yung mga kapitbahay, sir. Ay, mga kapitbahay. O, sige tay ha. Hindi na kami masyadong magtatagal. Sana pagbalik namin, kung kaya, ilipat mo na siya doon. Lapit sa bahay mo para sa totoo lang mga kababayan, napakahirap talaga puntahan ito, napakalayo, bundok pa. No? Pero hindi ko maipasiguro, sir, kung baka matagal pa dahil siyempre gagawa pa kami ng kwan. Sa bagay. Sige tay. Kaya ililipat pa namin ito ay. Sige tay, wala akong problema, no? Oo, sir. Basta ipag-pray natin na makabalik kami kaagad, maayos namin, no? So, Sana yung mga tumulong, sir, kung din, kaawahan din sila ng Diyos. sige po tay. Oo, sige. Alam ng Panginoon yan tay. Basta magtiwala lang tayo kay God. Ano po? Oo, sir. Yung mga tumutulong sa ating mga kababayan tay, kahit hindi nakita, kahit hindi nasabi, halimbawa, si God, nakikita niya. Kung ano mang kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa, ay alam po yan ni God. Yung mga kalokohan na ginagawa natin sa ating kapwa, alam po yan ni God. No? Oo, sir. Oo, sir. At kahit anong gawin po natin, kung ikaw ay nagbabalak at nag-iisip ng hindi maganda sa iyong kapwa, kailanman hindi ka aasinso. Di ba tay? Oo, sir. Oo, sir. Kaya ako, hindi po ako nag-aalala or anuman. Lahat, ipinapaubaya ko kay God ang lahat-lahat dahil hindi natin maluloko or kailanman hindi natin malilinlang ang Panginoon. Ha? Oo, sir. Oo, sir. Yan. Kaya sa lahat ng mga nagpapadala, tumutulong, lalo na sa Team Daddy Frankie, mga sponsor natin, isa lang po ang aking masasabi, thank you so much. At wag po kayong mag-alala. Alam ni God kung ano yung nasa puso ng bawat isa sa atin. Kaya ano't ano man ang ginagawa natin, si God lang ang nakaalam. Siya na rin bahala magbigay ng blessing, biyaya sa atin lahat. Mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala, ang Team Daddy Frankie ay magpapaalam at lilisan sa lugar na ito. Loobay nawa ng Panginoon na mapabilang si Kuya Celso sa shelter ng Team Daddy Frankie. Kaya ako'y maglalambing sa inyong lahat mga kababayan, sakaling nanonood ka pa sa puntong ito. Malaking bagay ang iyong pag-share ng bidyong ito, pag-heart, para masali na sa shelter natin si Kuya Celso. Hindi na po kay Kuya Celso, para na po kay tatay na 75 years old. No? Honey, anong masasabi mo? Upo ka, honey. Ayan. Yun po, maraming salamat po sa pag-support niyo po sa Team Daddy Frankie. Sana po hindi po kayo magsasawa ng pag-support sa Team Daddy Frankie. At kay Miss Aussie ng Australia. Yan, ma'am, maraming salamat po. Napakalaking tulong po para kay tatay tsaka kay Kuya Celso yung binigay niyo po sa kanila. God bless po and more power po. Yan. At isa pa sa aking panawagan mga kababayan, Aling Rochelle Vlog 2.0.
Yes. Nag-upload po kami kahapon mga kababayan. Ang followers niya is 380. Lahat po na nag-follow, gaya ng sinabi ni Mami Rochelle, pag naka-follow ka, may 500 pesos ka. Kaya ngayon, 30,000 followers na siya. Kaya kung ikaw kabayan, nangailangan ng pang grocery kay Aling Rochelle, mag-follow ka na dahil pag nakita mo si Mami Rochelle or nahuli ka ni Mami Rochelle, may 500 pesos ka. Yan kaya para hindi ka mahuli kabayan, follow mo. At syempre sa aking YouTube channel, yan, wag niyong kalimutan po, pa-subscribe po ang aking YouTube channel at pa-share yung mga upload namin para mas makatulong pa tayo. Maraming salamat, mabuhay po tayo lahat and God bless po. Yan. Thank you. Bye-bye tayo, Tay. Babay na. Tay. Dito na naman ako dadaan, anak. Oo, diyan ka na naman dadaan. Kaya kong dalhin ito. Kaya mo nang dalhin. Kaya ko na. Sige. Si Kuya Celso. Yun, oo. So, actually, nung papunta ako dito kanina, may halong kaba tsaka kaba or saya. Kaya lang, yun, mula nung lumapit ako, sabi ni Daddy, hindi naman siya nag-ano. Nung nakausap niya na yun, doon lang ako lumapit. So, okay naman. Nakakaawa talaga siya. Kasi, bukod sa nakatali na siya, yun, gutom na gutom. Kasi siguro, di ba, twice lang siya kumain. Dahil nga, gaya ng sinabi ni tatay, 2 beses lang pumunta. So, napapabayaan siya sa pagkain. So, yun, sana loobin ng Panginoon na maisama natin siya sa shelter, no? So, yun po. Ingat po tayong lahat, mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat. Alright, let's go.